Hello, what's up mga guys, no? For today's video, mag-replace tayo ng printer head dito sa Epson TM T885i or TM886, no? So, dito makikita nyo, meron siyang faded nga issue. Yung problem natin dito is yung printer head. So, kailangan natin i-replace. So, first, kunin natin yung cover at saka doon sa likod. Remove lang natin yung tatlong screw dito sa likod. So, sa hindi pa nakapag-open, no, naka-open ng TMT86, pwede nyo itong sundin para at least malaman nyo kung paano siya ma-remove or ma-replace yung printer head. So, yan po yung ikaapat na screw sa metal nya. Kunin natin. At saka, meron pala yung warranty seal. So, kailangan natin i-remove. Yan. After na ma-remove, so pull out na natin or i-remove na natin yung cover nya. Okay? Sa likod. So yun. Tsaka linisan muna natin bago natin i-remove yung dalawang screw na naka-connect sa printer cutter. Yan po, dalawang screw sa left una tapos sa right side. Okay. So pagkatapos nyan, remove natin sa left hand side yung dalawang screw, yung nakalock sa printer head natin. Yan po yung screw para sa printer head. Dalawa yan, left and right. Okay. So yan po yung sa kabila, sa right side. Kunin natin. Okay. After nyan, i-remove na natin yung printer head. Mayroon yung spring, mga idol check nyo, meron yung spring. Baka hindi nyo mabalik. Tapos yan na po yung printer head. Remove natin. Okay, so yung printer head pala nito is naka-flex type, no. Doon kasi sa isang post printer namin yung Star is yung head lang talaga, walang flex. Yung flex is naka-attach na talaga, yung head lang yung i-replace mo. Tsaka no need ka na mag-backlas ng casing nya doon sa Star printer. So yan, meron tayong binaklas na screw sa pinakalikod nya na tatlo din. Tsaka linisan muna natin. Yan na po yung flex cable, yung port, no, or yung inaangutan niya or kung saan siya nakadikit or naka-insert. Yan po yung printer head flex, no, cable. So remove na natin yung cable niya. After na ma-remove, yun, check muna natin, no, yung mga pin at saka yan yung printer head. Okay, so disposable na to. Hindi ko alam kung nire-repair pa yan. I think disposable na yan. So kunin na natin yung bagong printer head dito sa box. I-open na natin. At yun, bagong bili to. So meron pang paama, no, or additional na puppet at saka yung shabu or ang ina kabong. Okay, so yun, mayroong puppet, no, yung bubble wrap. Okay, yun yun ang mga idol o mga guys, kunin na natin yung printer head na bago. Okay, so yan, check muna natin yung pin kung tama ba yung sukat at saka bilang ng pin, kasi baka yung printer head na to is for TMT885 or 4, kasi 4, 5, 6, meron namang 3, meron namang 2. So yun, i-connect na natin yung bagong printer head. At yun, i-fix muna natin ng maigi para at least hindi siya ma-remove or ma-disalign or dislocate. Yun, yan na po yung printer head. Sige, ibalik na natin dapat kung ano po yung pinaklas nyo or na-remove ng mga parts. Kailangan nyo yan maibalik ng tama. Okay, so follow nyo lang yung video. Pwede nyo naman ma-reverse, pwede nyo naman maibalik. Tapos kung hindi kayo sure mag-replace ng printer head, kailangan nyo talaga mag-video or mag-picture bago kayo mag-backlash para meron kayong reference. Yan po. So break na natin yung dalawang spring, no, yung sa likod ng printer head, tsaka itakabit na natin ulit yung dalawang spring left and right. After nito,
ay ibalik na lang din natin yung printer head niya, printer cutter I mean. So yung printer cutter pala meron ng mga rust, no, or yung mga yan tok yung tawagin, rust, no. So lagyan natin ng WD or yung para sa mga lubricant, no, anti-rust, tsaka yung oil. Kailangan natin yan lagyan para at least mag-smooth yung cutting ng printer cutter. Okay, ibalik na natin ulit yung dalawang screw. Okay, dalawang screw at yan po, kabit natin ulit yung cover nya. Okay, yan, right. Okay, so yung casing nya ilagay na natin ulit. Dapat dito sa casing guys, meron yang guide. Kailangan nyo lang sundin yan, meron yang guide para hindi kayo mahirapan mga guys. Ito yan, balik na natin yung tatlong screw at saka isa dyan sa may parang mga switches nya. Yan po yung sa parang metal, meron din mga adjustment. So ilagay na natin yan yung isang screw, yung pang-apat. Okay, so at saka yung sa likod yung cover, at break na din natin yung cover dito sa printer head at saka printer cutter. Okay, at yun lang mga guys, no, yun lang po yung pag-replace ng printer head. So punta na tayo sa post counter at i-check na natin yung printer natin na nireplisa ng printer head, kung okay na ba yung printer head. Sure ako na okay to, gagana to kasi bago yung printer head at saka yung pagkabit natin. Okay, nilagyan na natin ng thermal paper at saka long press lang sa fed at saka power on para ma-print test. Yan. Okay, so yun, naka-print test na tayo at nakita na natin yung output is okay na siya. Yung left side at saka right side fully kuha na siya, fix na at saka clear na yung output nya or yung printout. So dito check natin sa computer na side kung okay na yung connection nya between PC at saka printer. Try natin ulit mag-print test dito para at least malaman natin kung okay na talaga siya. Okay, at yun, nag-print tayo at saka yung cutter nya okay naman. Okay, maraming I think mga mga data before, no, previous transaction or yung Z reading nya. Okay, so yun, okay, maganda yung output at yun lang. Maraming salamat.